matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gaylene Joyce Ranices. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gail. 26 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa parang Marikina City. Papadudod, sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala sa mga paranormal beings tulad ng multo, engkanto, kapre, white lady at iba pa. Sa totoo lang, kapag nakikinig ako ng horror stories ninyo ay hindi ko siya tinitreat as true stories. Kasi hindi talaga ako yung taong madaling maniwala at matakot. Pero papadudot, nagbago ang lahat nito lang September 3, 2025. Nang i-upload ninyo ang kwento ni Carla Legaspi na taga Obando, Bulacan. At ito ay may pinamagatang fallen admirer. Nagandahan ako sa kwentong ito. Isang babaeng na in love sa isang nilalang pero hindi siya sigurado kung fallen angel ito o engkanto. Daniel ang kanyang pangalan at naging lover ito ni Carla sa mahabang panahon. Pero sa video na in-upload sa channel ninyo bandang 28 minutes 5 seconds mark ay ipinakita mo, Papadudot, yung artificial intelligence rendition ng mukha at katawan ni Daniel ayon sa description at sketch na nanggaling kay Carla Legaspi. Hindi ko maipaliwanag ng mga sandaling yon pero pinost ko ang part na yon. Pinagmasdan ko ang mukha ni Daniel. Sa 26 years of existence ko sa mundo ay masasabi kong yon ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Ang amo ng mukha niya, para talaga siyang angel. Kung tao lang siya at ganon ang itsura niya, siguradong sikat na artista o model na yon sa ngayon. Papadudot, pagkakita ko talaga sa AI rendition ng mukha at katawan ni Daniel, ay nalove at first sight ako sa kanya. Since I'm hopeless romantic and no boyfriend since birth, kinilig ako sa kanya. Kumbaga kung magkaka-boyfriend man, gusto ko yung katulad ni Daniel ang itsura. At kung yung mismong si Daniel ang lalapit sa akin ay okay lang. Wala akong pakialam kung fallen angel man siya o engkanto. Gusto ko siyang makita noon sa personal. Gusto kong maranasan kung paanong magmahal ang isang katulad ni Daniel. Natatawa pa nga ako sa sarili ko kasi pumasok talaga noon sa isipan ko na handa akong maging kabit ni Daniel habang yung letter sender ninyong si Carla Legaspi ang asawa. Pero sa huli, nanaig ang aking paniniwala na hindi totoo ang mga engkanto at watcher at iniisip ko na baka Wattpad writer lamang si Carla Legaspi kaya ganoon na lamang siya kung mag-imagine. Pero Papadudot, dahil nga sa in love ako sa image ni Daniel ay nagpa siya akong i-screenshot yon sa phone ko.
clean up at nilinawan ng kaunti. At dahil noong September putok na putok ang Gemini Nano Banana AI app, sinubukan kong gamitin ang screenshot photo ni Daniel sa paggawa ng AI rendered images. Sari-saring prompt ang ginawa ko para mabigyan ng buhay ang itsura ni Daniel gamit ang AI. Mayroong naka-formal suit siya, mayroong nakadamit ng casual at kunwari nagkakape sa coffee shop. Meron ding mga AI images ni Daniel na kunwari isa siyang supermodel cover ng Vogue magazine. At syempre hindi mawawala yung naka-swimwear si Daniel. Iba't ibang pose, iba't ibang underwear at tila pinagamit ko sa kanya. Iba-iba man ang tema pero iisang alindog na ibinibigay ni Daniel sa akin. At lahat yon ay sinave ko sa aking phone at tinitignan ko ang mga AI images na fallen admirer na si Daniel bago ako matulog sa gabi. Kinabukasan September 4, 2025. Bago ko pumasok sa trabaho ay muli kong ginamit ang Gemini Nano Banana AI app and this time. Nakakopya ako ng prompt na ang theme ay dalawang couple na nagbabakasyon sa beach. So yun nga papadudot, ginamit ko yung prompt kasama ng litrato ko at ng image ni Daniel. At sobra akong nasatisfied sa resulta ng AI kaya din-download ko ito at ginawa ko pang profile picture. At hindi pa ako nakakarating sa opisina ay nagulat na lamang ako nang tadtarin ako ng mga messages and comments mula sa mga kaibigan, kaopisina, kamag-anak at kapamilya ko na nakakita ng bago kong profile picture kasama si Daniel. Tinanong agad nila kung sino yung lalaki at kung boyfriend ko ba yon. Ang reply ko sa kanila ay oo, boyfriend ko yon. Ang pangalan ay Daniel at nagmula sa Arizona, USA. Samantala'y nagulat ako kasi puro papuri ang mga nababasa ko lalo na sa mga kapamilya ko. Si mama na numero 1 istrikto sa akin ay tuwang-tuwa na nagkaroon daw ako ng napakagwapong boyfriend. Gusto raw niyang ma-meet ang lalaki at bibigyan pa raw niya ito ng regalo. Ganon din ang reaksyon ng papa ko at ng dalawang kapatid kong lalaki na para bang botong-boto na sila kay Daniel kahit na hindi pa nila ito lubos na kakilala. Napapailing na lamang ako sa mga nababasa kong praises patungkol sa kagwapuhan at kakisigan ni Daniel. Kung alam lang nilang produkto lamang yon ng AI ay hindi yon totoong tao. Pero eto na papadudot, dito na magsisimula ang kababalaghan sa buhay ko. September 5, 2025 ng gabi, nakikinig ako noon sa YouTube Music ng paborito kong kanta. Habang sinisilip kong muli ang mga AI images ni Daniel. There, ini-imagine ko na sana'y totoong tao na lamang ang AI boyfriend ko at magkasama kami sa bahay. Habang nilalambing niya ako at niroromansa. At that time, ang music na pinakikinggan ko ay yung kanta ni Ellie Goulding na Love Me Like You Do. Sa kaka-imagine ko ay hindi ko na malayang natapos ko na ang kanta. Siyempre ang ipapatugtog ay susunod na kanta sa playlist. Yun nga lang, sa YouTube Music random song ang pinapatugtog pagkatapos ng paborito mong kanta. So ito na nga. Ang sumunod na pinatugtog yung kanta ni Tate McRae na may title na Greedy. Pero nagulat ako. Kasi lalaki ang kumakanta. Nang busisiin ko ay male cover version pala ito ng YouTube singer na si Brandon Doherty. So ayun nga papadudot, pinakinggan ko pa rin itong kanta kahit na cover lamang ito. Maganda naman ang boses ng lalaki at ini-imagine ko na si Daniel yung kumakanta noon. Eto na. Mamayang kaunti ay biglang nagpatay sindi ang ilaw ko sa kwarto. Nung una ay hindi ko yon pinansin kasi normal lamang yon sa lugar namin na nagkaka-brown out tuwing gabi. So dead ma. Pero mamayang kaunti,
Yung pinakikinggan kong kanta ay parang may narinig akong sumasabay na boses, lalaki din. Sa sobrang ganda ng boses, kinilabutan ako. Tumingin ako sa paligid at nanlaki ang mga mata ko na may nakita akong figura ng isang lalaking nakaitim na fitted shirt and pants na nakatalikod at nakatayo sa pinto. Nang subukan ko namang igalaw ang katawan ko, lalo na ang mga kamay at paa ko, ay natakot ako kasi hindi ko yon maigalaw. Kinabahan ako noon, Papa Dudut, at muling napatingin sa lalaking nakatalikod na noon ay parang lilingon na sa akin. Sa takot ko noon, Papa Dudut, ay napapikit na lamang ako at nagdasal. Mamayang kaunti ay bigla kong naigalaw na ang buong katawan ko. Unti-unti kong dinilat ang mata ko at mukhang normal na ang paligid. Patapos na rin noon ang kantang pinakikinggan ko. Dahil naman sa na-experience ko ay napabangon ako sa aking kama at lumabas na ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. 10:45 PM noon. At nung sumilip ako sa bintana, madilim na ang labas. Nagpasya na lamang akong manood ng movie sa TV hanggang sa makatulog na ako doon sa sala. Kinabukasan ay muli kong naalala yung nangyari sa akin nung gabi. Sigurado kong sleep paralysis yon. Sabi nila kapag nakaranas ka raw ng sleep paralysis, a demon is trying to attack you. Hindi na bago sa akin ang sleep paralysis dahil naranasan ko na ito noong third year college ako noong 2018. Bagong lipat kami noon, yung nalipatan namin ay malaking bahay, may 3 kwarto, malawak yung garahe, maraming puno sa bakuran at meron pang mini pond sa harapan at likod ng bahay. Ang weird ay yung maliliit na puno ng balete. Noong una, excited ako kasi tahimik yung lugar. Ang kaso'y sobrang bigat sa pakiramdam. Yung pakiramdam na laging merong nakatingin sa'yo. Tawag ng mga classmates ko doon ay haunted house daw. Yung mga friends ko na nag-overnight noon ay ayaw maiwan na mag-isa sa bahay sa takot. Marami din kasing naiwan ng mga lumang figurine na nakakatakot yung dating nakatira sa bahay. At yun nga, ilang beses akong nakaranas ng sleep paralysis noon sa bahay na yon. At may mga nakikita kong imahe na hindi kaaya-aya. Nang hindi na ako makatiis noon ay nagpasya akong tumira sa bahay ng lola ko. 3 months after ay nagpasya na rin lumipat ng bahay ang mga magulang ko dahil maski sila ay nakakaranas na rin pala ng sleep paralysis. And later on ay nalaman na lang namin kinalaunan. Yung dating nakatira sa bahay ay mga Antichrist. Meron kaming nakitang long brown envelope na naka-address sa dating nakatira at may lamang mga booklet kung paano maging Antichrist. Isang booklet, isang volume. Nung chinek namin nakasulat sa Latin, meron ding sungay na nakasabit sa likod ng gate. Nung sinearch namin ang symbol na yon, yun nga para sa Antichrist. Mabalik tayo sa akin sa present time, September 6, 2025. Kakauwi ko lang noon galing sa work. Since busog pa naman ako ay diretso agad ako sa kwarto para matulog kaagad at magpahinga. Mahimbing na ang tulog ko noon nang maalimpungatan ako dahil narinig kong tumutunog ang cellphone ko. Nagulat ako kasi naka-loudspeaker yon at tugtog ay yung mail cover ng kantang Greedy. Aabutin ko sana ang cellphone ko pero parang ang bigat ng mga kamay ko. Pero sa huli nakuha ko pa rin naman ang cellphone ko at pinatay ko ito. Samantala pagkahinto ng kanta ay may naramdaman akong may nakatitig sa akin pero hindi ko pinansin at bumalik ako sa pagtulog. Maya-maya ay nagising ulit ako kasi umalingaw-ngaw ulit sa cellphone ko yung kantang Greedy na mail cover ni Brandon Doherty. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay naalarma na ako. Tapos bigla akong kinilabutan. Nang biglang may narinig akong
may tumatawag sa pangalan ko. Yung pagtawag sa akin ay pabulong lang pero sobrang clear tapos ay paulit-ulit. Takot na takot ako at hindi ako makagalaw. Okay naman ang boses, male bedroom voice, pero syempre kinilabutan pa rin ako. Kasi alam kong ako lang ang mag-isa sa kwarto. Kusang nawala pagkatapos ng ilang minuto pero grabe, halos hindi ako makahinga. Napatayo ako kaagad at uminom ng tubig. Kinabukasan, Papa Dudut, pumasok ako sa trabaho nang nag-aalala. Kaya noong pag-uwi ko ay dumaan muna ako sa simbahan at dumalo sa misa bago ako umuwi ng bahay. Ang buong akala ko sa pagsisimba ko ay mawawala na ang takot ko pero nagkamali ako, Papa Dudut. Nagka-sleep paralysis ulit ako. Noong time na yon ay narinig ko naman yung cellphone ko na pinapatugtog yung male cover version ng Greedy. Mabagal na paulit-ulit. Same nakapos ulit ako sa paghinga noon at nawala na lamang ng kusa makalipas ng ilang minuto. Ilang days ang lumipas at di na ako halos natutulog dahil lagi ko nang nai-experience ang sleep paralysis. Tapos ay papikit pa lamang ako. Tapos ayan na naman. Hindi ko makakalimutan na sobrang nakakatakot ay yung meron akong nakikitang lalaking nakatalikod. Tapos paharap na siya sa akin. Pero ayokong makita ang mukha niya kasi sobrang hindi ko alam kung ano ang meron kapag humarap na siya. Kaya ipinikit ko na lamang noon ang aking mga mata at nagdasal. Pagkatapos noon ay kinuwento ko na sa isang kaibigan ko yung nangyayari sa akin. Sabi niya sleep paralysis nga daw yon at igalaw ko lang daw ang mga daliri ko sa paa at kamay, mawawala agad yon. Tapos wag muna agad akong bumalik sa pagtulog at uminom ng tubig. Samantala may nagpayo sa akin na kasamahan ko na baka kaya ako nag-i-sleep paralysis ay dahil sobrang stress daw ako sa trabaho. Kaya ang ginawa ko pag uwi ko ay sinindihan ko yung mga aroma candles na niregalo sa akin nung nakaraang Christmas party at nag-meditate ako. Nang gumaan na ang pakiramdam ko ay nahiga ako sa aking kama at nakinig na lamang ako ng bagong upload sa Papa Dudut Stories. Nang matapos yung pinakinggan ko ay nag-decide akong pakinggan ulit ang kwento ni Carla Legaspi na Fallen Admirer at yung kwento ni Daxie na umiibig sa Dalakitnon. Hindi ko alam pero kinikilig talaga ako sa mga kwentong yan ng mga panahong yon. Kasi hodang hindi tawang lovers ng mga sender. Doon ko tuloy naisip na what if may magpakita din sa akin. Halimbawa ay si Daniel na fallen admirer ni Carla. Sa kabilang banda ay hindi ko namalaya na nakaidlip ako habang pinagmamasdan ko ang AI images ni Daniel, the fallen angel na ginawa ko. Mamayang kaunti ay narinig ko na lamang at muling tumugtog na naman ang kantang Greedy. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko at napatingin ako sa kinilalagyan ng aroma candles ko. Doon ay may napansin agad akong lalaki na nakatayo at hawak-hawak ang isang aroma candle ko. Nakasuot lamang siya ng itim na pantalon at nakayapak. Kitang-kita ko naman ang kabuuan ng kanyang turso, ang kanyang six-pack abs at ang matitigas niyang dibdib. Nang tingnan ko naman ang kanyang mukha ay nanlaki ang mata ko kasi agad ko itong namukhaan. Si Daniel, ang fallen admirer na napakinggan ko sa Papa Dudut Stories. Nakangiti siya sa akin na para bang sinasabi niya sa akin na nandito na siya para paligayahin ang aking buhay. Ilalakip ko sa aking sulat ang AI image ni Daniel ng mga sandaling yon para makita ng ibang mga listeners mo kung ano ang nakita ko. Samantala, Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noon sa aking nakita. Sinubukan ko pang pumikit at nagdasal at nagpabaka sakaling mawala ang imaheng nakikita ko pero nung idinilat ko ang aking mga mata ay nagulat ako kasi nandun pa rin ang lalaki and this time ay nakaupo na siya sa higaan ko at naka-side view na siya sa akin. Sa sobrang takot ay tinangka kong bumangon
pero hindi ko magawa dahil naninigas noon ang buong katawan ko. Kahit na anong pilit ko ay hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko. Mamayang kaunti ay hinawakan ni Daniel ang kaliwa kong kamay. Tumaas ang balahibo ko sa buong katawan ko. Kasi ang lamig nito, yung pagkahawak niya sa akin, alam mo talagang hindi siya tao. Mangiyak-iyak na nga sana ako noon nang bigla siyang magsalita. Huwag kang umiyak, hindi ako masama. Hindi kita sasaktan, aniya. Napahinto naman ako sa pag-iyak at nakatingin lamang sa kanyang mga mata. Ako si Daniel, tinawag at hinanap mo ako kaya nagparito ako. Dagdag pa niya sa akin, huwag kang mag-alala, makakasama mo na ako simula ngayon. Pagkatapos niyang magsalita ay bigla na lamang akong nagising at naigalaw ko na ang katawan ko. Wala na si Daniel pero ramdam na ramdam ko pa rin ang presensya niya. Hindi ko alam papadudot kung matatakot ba ako o hindi. Hindi naman kasi nakakatakot ang itsura niya. Ang sabi naman ni Carla Legaspi sa kanyang sulat ay hindi naman nagbago ang itsura ng fallen angel na nagpakita sa kanya. Kinabukasan naman ay nag-research ako about Daniel sa Google. According to the Book of Enoch, isa si Daniel or Daniel sa 20 watcher leaders na nagrebelde noon sa Panginoon. Buwaba sila mula sa langit para tuparin ang hidden desires ng mga kababaihan at ang pakikipagsiping nila sa tao ang naging dahilan para magkaroon ng Nephilim na ayon sa Biblia ay masasamang nilalang. Dahil dito ay sinumpa sila ng Panginoon na mananatili sa mundo at kailanman ay hindi na magkakaanak kapag sila ay sumiping sa babaeng tao. Sa kabilang banda ay hindi pa rin ako sigurado noon kung si Daniel ba ang nakita ko na minahal ni Carla at ang Daniel na nagpakita sa akin ngayon ay iisa. Kaya kinontak ko si Carla sa pamamagitan ng pagme-message sa kanya sa Facebook. Doon ay nag-reply siya sa akin at sinabi niyang pang 21 na babae na raw ako na nag-message sa kanya tungkol kay Daniel. Nung mabasa ko yun ay nagulat ako. So hindi lang pala ako ang nakakaranas nito kundi may 20 babae pa. Hindi nagtagal ay inad ko siya sa aking friend list at nang okay na ay inad niya ako sa isang GC na may pangalang Daniel's Angels. Papadudot doon ko nalaman ang totoo na pagkatapos makinig ng istorya ni Carla sa Papadudot Stories ay may mga babae palang na curious, nagwapuhan at tila na love at first sight sa AI image ni Daniel. Tila ba nangyari din sa mga babaeng yon ang ikinuwento ni Carla sa iyong channel. Dumalaw si Daniel sa kanila na fall in love ang mga babae. Tapos lahat sila ay nag-share ng kanilang sexual experience with Daniel. Noong ako naman ang tanungin nila, inamin ko sa kanilang wala pa akong sexual experience with Daniel. Pero hirit sa akin ng isang babaeng nasa chat na mararanasan ko rin daw ang naranasan nilang lahat at malapit na raw mangyari yon. Pero syempre hindi ko in-entertain ang pag-iisip na yon. Hindi ko isinuko ang aking pagkababae para lamang sa isang lalaki dahil naniniwala ako sa prinsipyong kasal muna bago ang sex. Samantala, marami pa akong pinakinggan na kwento sa Papadudod Stories pero ang isa ring nagpakilabot sa akin ay ang kwento na may title na Subscriber since 2023. Ayon sa kwento, may mga istorya ka raw na tinampok sa iyong channel na nagkakatotoo raw sa mga listeners. Kaya never kong pinakinggan yung trending stories mo na Secret Society at Black Magic kasi baka hindi ko kayanin. Pero papadudot doon ko rin na-realize na baka nga talaga totoo kasi nagsimula ang kababalaghan sa buhay ko nang napakinggan ko yung Fallen Admirer. That night nilagnat na ako. Naulanan kasi ako noong lumabas ako bandang hapon. Natulog ako ng mga bandang 2:00, 3:00 ng madaling araw na. Sa sobrang pagod ay nakalimutan kong magdasal. Dito na nangyari ang pinaka nakakatakot and traumatizing paralysis ko. Wala akong kumot kasi nasa labahan at hindi nakabukas ang electric fan dahil kagagaling ko lang sa sakit. Nakadapa habang nakatagilid akong mahiga.
Ang isang paa ko naman ay nakataas at nakatiklop. Samantalang ang isa ay tuwid lang. Then I felt someone behind me. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Nilingon na hindi ko magawa dahil para ako nagka-stiff neck. Pero alam kong lalaki yon at si Daniel yon. Hanggang sa makaramdam na lamang ako ng something sa private part ko. That was when I realized I was being raped by Daniel in sleep paralysis. Hindi siya masakit, it was just a sensation, pero nakakatrauma. I felt it going in and out of my private part. I felt him breathing. Napaiyak na lamang ako noon. Pero naalala kong magdasal at sinubukan kong gumising sa bangungot na yon, and after that, I woke up. Hindi ako gumagalaw at ni dumilat. Natulog na lang ulit ako, inisip na hindi totoo ang mga nangyari. Nung umaga pagkatapos noon ay nakalimutan ko na ang pangyayari. Nawalan din ang pasok nung time na yon. Tumawag naman sa akin via video call si Carla Legaspi. That was when I remembered what happened. Kinuwento ko sa kanya in detail ang mga nangyari at akala ko ay wala lang sa akin. I cried to her, traumatized. Hindi naman siya makapaniwala na magagawa ni Daniel ang ganun sa akin. Kinagabihan naman ay nagpa siya akong matulog na lamang sa sala dahil pakiramdam ko ay nasa kwarto ko si Daniel. Pagkalipas ng ilang minuto ay naramdaman kong bigla akong binuhat ng isang malaking tao. Noon pa lang ay alam kong nasa gitna na ako ng sleep paralysis. Pagdilat ko ay nakita ko si Daniel, nakangiti sa akin. Buhat niya ako na parang isang bata na nakadantay ang ulo sa balikat niya. Ramdam ko rin ang kanilang hindi normal na tangkad. Lampas salamin, parang umabot na sa 6-footer. Noong mga times na yon ay takot na takot ako. Ikaw ba naman ang buhatin at yakapin ng isang fallen angel o engkanto? Parang totoo at ramdam na ramdam ko na buhat-buhat niya ako. Wala siyang ibang ginawa kundi ang buhatin at yakapin lamang ako. Gusto kong umiyak ng mga time na yon pero walang magagawa ang iyak ko. Inulit-ulit ko na lang ang dasal at pinipilit na gumalaw. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagising na ako at naramdaman kong parang bumalik ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil ang kaninang nakadiretso kong ulo ay tila gumalaw at tumagilid noong nagising ako. Nagpray na lamang ako pagkatapos noon at bumalik na sa pagtulog. October 1, 2025. Nang magpasya naman akong pumunta na sa albularyo para mapigilan na ang pagpaparamdam ni Daniel sa akin dahil hindi ako komportable sa mga ginagawa niya. Doon na lamang ko na isang kakaibang nilalang si Daniel. Hindi engkanto kundi isang itim na anghel. Mabait naman daw ito pero delikado para sa mga babae dahil ang kapangyarihan daw ni Daniel ay ilabas ang pagnanasa o hidden desires ng isang babae. Kung hahayaan ko lang si Daniel sa pagsiseduce niya sa akin ay maaari daw mawala ako sa sarili at sa katinuan. Kaya binigyan niya ako ng mga pangontra noon para daw hindi na makalapit si Daniel sa akin. Naniwala naman ako doon sa albularyo. Kaso noong madaling araw ng October 2, 2025, nagising ako at nakita ko si Daniel na may pakpak ng anghel na nakaspread sa buong bahay. Nakatayo siya sa ibabaw ng kama ko. Hubot-hubad. Hindi ako na sleep paralysis noon at naigagalaw ko ang buong katawan ko. Kaya bumangon ako, tumiklop naman ang mga pakpak ni Daniel at tila naglaho ito sa kanyang likod tapos ay pumaibabaw siya sa lower body ko. Napatingin ako sa kanyang buong mukha at katawan. Hinawakan ko ang kanyang pisngi, ang kanyang labi tapos ay hinawakan ko rin ang kanyang dibdib at abs. Pati ang kanyang private part ay hinawakan ko rin. I just realized na totoong totoo ang sensation na nararamdaman ko. Hindi ito panaginip, talagang may hubad na lalaki sa harapan ko. Mamayang kaunti ay tumitig ako sa mga mata ni Daniel. Nakita ko ang pagkauhaw niya sa akin. Inilapit niya ang kanyang labi sa akin at nagpaubaya naman ako. Kaya naghalikan kaming dalawa. Mamayang kaunti ay hinalikan niya ako sa liig pababa sa aking dibdib. Nakaramdam ako ng init sa aking katawan. Imbes na matakot ako ay nag-umapaw ang aking pagnanasa kay Daniel. Kaya nung hingin niya sa akin ang aking pagkabirhen ay ibinigay ko yon kaagad sa kanya.
Nagtalik kami ng nilalang na yon, Papa Dudut, habang biglang tumutugtog yung cellphone ko ng mail cover ng kantang Greedy. Yes, yung Brandon Doherty version pa rin. Hindi ko alam pero sumakto talaga yung kanta sa mga nararamdaman ko ng oras na yon. Nakaramdaman ko ng greed and lust habang inaangkin ng isang hindi tao ang aking katawan. Para akong nasa langit noon, Papa Dudut. Kasabay ng kanta ay ang pag-ungol at paghalinghing na nagmumula sa aming dalawa ni Daniel. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa Rurok at siya rin. Nang matapos kami, muli siyang tumingin sa akin. Hinalikan niya ang aking labi sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay unti-unti siyang naglaho. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yon sa akin. Alam kong mahirap paniwalaan pero noong tanungin ko yung mga babaeng nakasiping din ni Daniel ay ganoon din daw ang nangyari sa kanila. Yes, hindi lang sa akin yon nangyari. 21 kami. Hindi pa kasama doon si Carla Legaspi. Sabi pa ng isang babaeng kausap ko ay nagpapasalamat siya dahil nakapag-subscribe siya sa YouTube channel mo. Kasi kung hindi ay hindi raw niya mararanasan ng ligayang dulot ni Daniel. Sa kabilang banda ay nakaramdam naman ako ng guilt. Hindi ito ang gusto ko. Ayokong magpantasya para lamang makaraos. Dahil kahit na nakita at nakasiping ko na ng harapan si Daniel, iniisip ko pa rin na baka pantasya ko lang ang lahat. Na hindi ito totoo at bunga lamang ito ng malikot kong imahinasyon. Dininay ko pa rin sa aking sarili na totoo yon. Ayaw kong madetach sa realidad. Ayaw kong mabaliw tulad ng mga babaeng nakasiping ng fallen angel na yon o kung anumang klaseng nilalang yon. Sa puntong yon ay binura ko na ang karamihan sa mga AI images ni Daniel sa cellphone ko. Pero nagtira ko ng ilan para ma-share po sa inyo. Pero buburahin ko din po ito once na ma-send ko na ang aking kwento sa inyong official email address. Anyway, itinigil ko na ang pagpapantasya sa isang lalaking hindi totoo. Nag-move on na ako. Hindi naging madali kasi nagpapakita pa rin sa akin si Daniel pero tinatanggihan ko na siya. Hanggang sumapit nga ang November 22, 2025. Yun ang huling pagpapakita ni Daniel sa akin at natatandaan ko na nakasuot siya ng all-white shirt and sweatpants pero nakayapak. Tapos ay nakangiti siya sa akin na para bang nagpapaalam na. Pagkatapos ay unti-unti na siyang naglaho sa aking paningin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay hindi na nagpapakita sa akin si Daniel. Umalis na rin ako sa GC ng Daniel's Angels at nag-move on na ako. So far ay masaya naman ako sa buhay kahit na single po ako. At dahil din sa nangyari sa akin ay lalo akong napalapit sa Diyos. Naniniwala ako na ang aking pananampalataya ang magiging panangga ko laban sa tukso. Malaking desisyon at pagiging makasarili. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Gail. Maraming salamat, Gail, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Ang umiibig sa dalakit noon ni Daxie at ang fallen admirer ni Carla ang dalawa sa mga magagandang kwentong na itampok namin sa channel na ito. Pwede nyo pong hanapin para muling pakinggan at pakinggan ang mga hindi pa nakakapakinig. Pero hindi namin nakalain na mangyayari din pala sa mga listeners natin na nakapakinig ng istoryang yon. Ganun pa man ay masaya kami sa naging desisyon mo, Gail, na kumapit pa rin sa reality, sa realidad, na ang tao ay para lamang sa kapwa-tao, na ang tunay na pag-ibig ay makikita mo lamang sa isang tao at hindi sa ibang nilalang. Samantala, katulad ng nabanggit na kwento ni na Daxie at Carla, alam naming maraming listeners pa rin natin ang may reservations pagdating sa mga ganitong klase ng kwento at may mga hindi naniniwala dahil na rin sa kanilang religious beliefs. Gayunpaman ay wala namang pong pumipilit na paniwalaan ang ganitong klase ng mga kwento. But tulad ng sinabi ko noon, miracles do happen at pwedeng totoo nga ang kwento ni Daniel, pero kung mangyari man ito ay siguradong
kagustuhan ito ng ating Panginoon at arkitekto ng ating buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa